Hello mga kasari, magandang araw sa ating lahat. Mga kasari, may bago naman tayong topic ngayon, ano? Tungkol pa rin ito sa ating sari-sari store business. Meron kasing nagtatanong mga kasari doon sa nakaraan nating upload kung paano nga ba raw mag wholesale mga kasari. Ang nagtatanong po ay si Rolly Mendoza mga kasari, ay no? Rolly Mendoza po ang tatanong, paano po raw mag wholesale. Ayun, yan, nabigyan natin ng konting mga kasari, konting discussion. Base pa rin ito sa aking experience mga kasari, kasi kagaya ng sinabi ko sa mga karang video, 2018 po ako nagsimulang mag wholesale mga kasari. Mga kasari, simulan na natin, number one tips mga kasari kung paano mag wholesale. Dapat mga kasari, tayo ay, kung kayo ay nagbabalak mag wholesale, dapat ay meron po tayong experience. Kaya ng halimbawa, kung ikaw ay dating sari-sari store owner na nakagaya ko noon 2011, sari-sari store, sa loob ng 7 years naging wholesaler po ako mga kasari. Kaya dapat talaga may experience tayo. Sa aking experience mga kasari, sa loob ng 7 years, hindi pa rin po sapat ang experience ko na yon bago ako mag-wholesale. Kasi kumbaga pinasok namin yung pag-wholesale, pero hindi pa namin alam kung ano pa talaga kalakaran ko ikaw mag-wholesale. Kasi unang-una mga kasari, wala kaming ahente noon. Wala kami nakilalang ahente. Siyempre nagsari-sari store lang kami doon sa bahay namin. Ngayon, nag-wholesale kami dito sa malapit sa palengke. At marami kaming kalaban mga kasari. Siguro nasa 4 or 5 na grocery ang aming kalaban mga kasari. Kaya napakahirap sa amin na baguhan kung paano magsimula noon mga kasari. Kaya marami nagsasabi nito na para daw kaming, siyempre, nung nagsimula kami mga kasari mag-wholesale, nag-rent kami ng pwesto na halagang 25k per month. At saka wala kaming tauhan mga kasari nung nagsimula kami 2018. Dalawa lang kami ng misis ko talaga. Kaya hirap kami noon. At saka kung wala kang experience, hindi mo alam kung magkano yung maging puhunan mo. Kaya akala namin yung naipon namin na 300,000 na puhunan para pang pang tayo ng wholesale, mini grocery, ay sapat na yun mga kasari. Kaya nung sumubo kami, kumbaga nag-opening kami ng January, hindi namin alam na yung 300,000 pala namin na puhunan, kulang pala yung mga kasari dahil sa sobrang mahal ang bilihin na. Yung mga kape namin noon, halos tag-isang box lang nabibili namin noon, halos yung sardinas kalahati lang. Ngayon yung ibang items, kalating box lang yan. Kumbaga hindi mo matawag na wholesale kasi wala kaming naka-reserve na per box. Kaya hirap mga kasari yung mga ganyan na wala kang experience. Lalo ako nga, may experience ako ng 7 years, pero hindi pa rin yun sapat mga kasari, Dapat talaga kung wala tayong experience, mag-research tayo kung paano magsimula ng mini grocery at paano ito patakbuhin mga kasari. Napaka-importante yun. Number 2 na tips sa mga kasari, siguraduhin na sapat ang stock kung tayo ay mga kasari, magtayo ng wholesale. Kasi nung nagsimula kami 2018 mga kasari, bali ang stock namin noon halos na display na lahat. Ngayon siyempre nag-open kami, ang nakalagay sa labas wholesale, ang nakalagay sa tindahan namin. Ngayon pag pinasukan kami ng maraming customer mga kasari, halimbawa may pumasok kita sa amin na 4 na customer, siyempre nag-inquire sila sa amin, siyempre baguhan kami, akala nila siyempre pag baguhan tayo mas mababa yung presyo natin at kayang marami tayong stock. Ngayon mga kasari, doon kami na pag open pa lang namin nung araw na yon, pinasukan kami ng 4 na customer mga kasari. Tinatanong kung magkano ang per box ng alak at mga kape
lahat ng per box ang gustong bilhin makasari kasi wholesale nga kami makasari kaya lang nakakahiya lang makasari kasi wala kaming ganun stock. Halos lahat ng stock namin nun na i-display na. Kaya yun yung experience namin na talagang nakakahiya makasari. Nagsimula kami sa mag-wholesale nga, wholesale price namin, pero talagang wala kaming per box na naka-prepare para pag bubili ng per box may ibigay kay makasari. Kaya simula noon sinisikap namin na makuha kami ng per box, maka-imbak mo na kahit magdalawang box naka-reserve kayo. Pag may bumili ng per box may maibigay kami makasari ng stock. Ganon yung dapat siguraduhin natin na sapat yung ating stock kung kayo ay mag-wholesale. Pangatlo, makasari, dapat yung pisto natin ay malapit sa palengke. Isa rin yan sa napakagandang makasari, yung location talaga ng ating halimbawa, kagaya ng tanong niya sa akin, paano mag-wholesale? Siyempre, may grocery na yun. Kailangan yung location natin ay malapit sa palengke. Kasi, karamihan kasi sa namamalengke mga kasari, yung malapit ka sa palengke, gusto mo bili ng mga ulam, lahat, nandyan yung grocery mo, napakaganda mga kasari kasi dyan talaga ang tambak ng tao. Kaya sinisikap namin yun na yung pisto namin ay malapit sa palengke talaga. Kaya, awa ng Diyos, nakuha kami 25K per month. Kaya, yun, medyo nag-boom. Sa loob ng 2 years makasari, nakabili ako ng sarili yung pwesto. Malapit pa rin sa palengke. Ayun, yan talaga importante mga location makasari, napakagandang yan. Kasi pag yung tindahan mo ay nag-wholesale ka nga, nasa looban ka man, tapos malayo sa mga di wala pa rin kwenta makasari. Dapat talaga pag mag-wholesale tayo, malapit sa palengke yung pinakamaraming tao. Kasi dyan ang tambak ng tao at saka siguradong hindi ka masisiro dyan. May bibili talaga. Pang-apat na tips makasari, wag tayo mag-overprice kung tayo ay mag-wholesale. Kasi karamihan kasi ng siyempre, ang iniisip kasi ng lalo pag wala kang experience, ang isipin mo paano ka tumubo, yun ang talagang dyan yung lalo pag wala kang experience, inisip mo paano ka makatubo agad, lalo na kapag ikaw ay nagre-rent ng pwesto. Yun talaga yung makasari, yung nagre-rent. Kasi isipin mo yung tubo. Pero sa akin amin makasari, hindi namin yung iniisip yung at least hindi naman tayo malulugi, Kailangan natin pumantay, makipag-level tayo doon sa ating mga kakompetensya. Kasi nagsimula kami, ang kalaban namin 5 yata yun, 5 grocery kami ang naging kalaban namin. At saka baguhan kami, marami silang suki. Kaya nahirapan kami noon. Ang ginawa namin noon, halimbawa yung kape, halimbawa yung kape, sa ngayon 120 yung twin pack na kape, binababa na yung makasari ng piso namin noon. Binagsa yung bintahan nila dati 120, halimbawa 120, binaba namin ng piso yun mga kasari para lang yung customer ng iba mahatak namin yun. Tapos nung maganda na yung nung tumagal na siya, yung unti-unti na pinantay namin sa kanila yung presyo. At least nakuha mo na yung diskarte, nakuha mo na yung loob ng mga customer nila kung paano sila i-handle. Ayun mga kasari, bali yung presyuhan namin noon, binaba namin ng kaunti yon para yung lahat ng masuki na pumasok sa amin, siyempre sabihin ay mababa dito ng piso. Ang piso makasari yung sintabo, napakalaking halaga sa mga nagsari-sari store. Siyempre ikaw naman nagsari-sari store, siyempre hanapin mo yung mura. Yon ang totoo mga kasari. Dapat hindi tayo pwede mag-overprice. Huwag mo natin isipin yung paano tayo makakumita. Ang isipin natin mga kasari, kung paano tayo makakuha ng maraming customer. Kasi pag nandyan ay customer mga kasari, makuha mo yan sa halimbawa, nagsimula ka ngayon, tapos 2 weeks, dumami yung customer mo, pwede mo yun iangat-angat kunti yung stock, yung yung presyo mo, ipantay mo yung sa kabila. At least, nahatak mo na yung ibang customer, sabihin, dito na tayo, parehas naman, malapit pa. Ganun yun makakasari ang diskarte ng pagsari-sari store.
ang pag-overprice hindi yan nakatulong sa mga nag-wholesale, lalo na pag marami kang kalaban. Pang limang tips mga kasari, yung alamin ang resibo, lalo na kung kayo ay may mga ahente na, diba? Diyan na papasok mga kasari. Siyempre may mga ano ka na, pag tumagal ka na, may papasok na ahente yan, magtatanong, sir baka ganito, mag-alok ng stock nila. Marami kasing ahente mga kasari na pinapadama ka lang nila, sir ganito mura sir. Hindi mo alam yung resibo nila, ano yung hindi pa list ang VAT noon mga kasari. Kung bali ano pa yon, bali ikaw pa mag ano ng VAT, hindi pa batable yung ano mo na yon, yung resibo nila. Doon isa rin yan mga kasari na experience namin, nalulugi kami doon. Kasi pag kinumpute mo siya, yung resibo nila mababa, kaya mababa namin binibigay yung stock, pero hindi namin alam pala noon yung presyo nila na yon, mag-add ka pala ng 12% noon yung sa resibo na yon. Yung halimbawa ang sardinas nila ay 23 ang puhunan ng sardinas, 23 ang sardinas, halimbawa lang yan 23. Ganito sir, 23 lang. Siyempre pagdating pag kinumpute mo sa resibo nila 23 lang pero hindi mo napansin yung ilalim pala nun, hindi pa kasama yung VAT. Kaya yung binabayaran mo na 23, siyempre 23 mas mababa yon, di ba? Isipin mo mababa samantalang bumili ako sa ibang grocery mataas. Gayon ang tapos pagkatapos noon, kaya nalulugi kami doon kasi mag-add ka pala ng 12%, ano ba, 23, 12%, saka ka pa magdagdag kung ilang porsyento ang ipatong mo doon sa paninda mo. Kaya doon kami nalulugi nung simula mga kasari. Nalulugi kami, aminin naman yan. Hindi ko kinakaya yan na minsan may mga talaga yung, siyempre baguhan tayo, na minsan nalulugi tayo sa mga ganyang sistema na hindi natin alam. Siyempre baguhan tayo, baguhan kami noon, kaya doon na realize ilang buwan din yun na ganun pala. Kaya niisip ko, bakit parang multi dito bo. Kaya nung nagsimula noon, titina ko yung mga resibo, tinututal ko lahat ng resibo, ganun pala ang nangyayari. Kaya yung iba sabi naman, madali lang yan basta may puhunan. Totoo yung mga kasari, madali lang isipin kung may puhunan tayo. Pero pag-aralan natin kung paano patakbuhin yan, kasi hindi yun basta-basta na pag may puhunan tayo, bili tayo, lalo na pag wala kang experience, bili tayo, ganito. Mahirap mga kasari kasi karamihan nalulugi tayo, lalo na pag pinasukan tayo ng ahente. Kasi inisip din pag ahente, mababa mababa to kasi direct supplier to. Mababa naman talaga sila kumpara sa mga bibili ka ng malaking grocery pa. Mababa naman talaga sila, pero kailangan yung resibo nila marunong ka rin tumingin ng resibo, kasi karamihan sa mga resibo nila hindi pa yan. Kailangan magdagdag ka pa ng 12% bago ka magpatong ng kung magkano ipatong mo sa kanilang stock. Ganon yun mga kasari. Kaya sana nandito lang muna ating vlog mga kasari. Kung bago kang viewers dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at pakishare na rin. Maraming salamat po. God bless sa lahat ng mga kasari sa restore. Maraming salamat po.